Mateo 16 na. Isa, lumapit kay Jesus ang mga Pariseo at mga Saduseo upang siya ay subukin. Hiniling nila na magpakita siya ng isang tanda mula sa langit. 2, sumagot si Jesus, kapag dapit hapon na, sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon, sapagkat mapula ang langit. 3, at kapag umaga naman, sinasabi ninyo, magiging masama ang panahon ngayon, sapagkat mapula at maulap ang langit. Marunong kayong umunawa sa anyo ng langit, ngunit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng mga panahon. 4, ang masama at hindi tapat na salinlahing ito ay naghahanap ng tanda, ngunit walang ibibigay sa kanila maliban sa tanda ni Jonas. Pagkatapos ay iniwan sila ni Jesus at umalis. 5, nang makarating ang mga alagad sa kabilang pampang, nalaman nilang nakalimutan nilang magdala ng tinapay. 6, sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at mga Saduseo. 7, nag-usap-usap ang mga alagad at sinabi, ito kaya ay dahil wala tayong dalang tinapay. 8, alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya, kailiit ng inyong pananampalataya. Bakit niyo pinag-uusapan na wala kayong dalang tinapay? 9, hindi pa ba niyo nauunawaan? Hindi ba niyo naaalala ang 5 tinapay para sa 5,000 tao at kung ilang basket ang inyong napuno? 10, o ang 7 tinapay para sa 4,000 tao at kung ilang malalaking basket ang inyong napuno? 11, paano ninyo hindi maunawaan na hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko? Ang sinasabi ko ay mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at mga Saduseo. 12, noon nila naunawaan na ang tinutukoy ni Jesus ay hindi ang pampaalsa ng tinapay kundi ang maling katuruan ng mga Pariseo at mga Saduseo. 13, nang dumating si Jesus sa paligid ng Cesarea Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ayon sa mga tao, sino ang anak ng tao? 15, tinanong sila ni Jesus, ngunit kayo, sino ako para sa inyo? 16 na, sumagot si Simon Pedro, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi ito magagapi maging ng kapangyarihan ng kamatayan. 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng paghahari ng Diyos. Ang iyong ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal din sa langit, at ang iyong pahihintulutan sa lupa ay pahihintulutan din sa langit. 20, pagkatapos ay mahigpit niyang ipinagbilin sa kanyang mga alagad na huwag munang sabihin kaninuman na siya ang Kristo. 21, mula noon ay ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad na kailangan niyang pumunta sa Jerusalem, magdusa sa kamay ng mga matatandang pinuno, ng mga punong pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan, mapatay, at muling mabuhay sa ikatlong araw. 22, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan, Panginoon, huwag naman sanang mangyari ito sa inyo. 23, ngunit humarap si Jesus kay Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Ikaw ay hadlang sa akin, sapagkat ang iniisip mo ay hindi ang kalooban ng Diyos, kundi ang kalooban ng tao. 24, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinuman ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. 25, sapagkat ang sinumang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makasusumpong nito. 26, ano ang mapapakinabangan ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa? O ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? 27, sapagkat darating ang anak ng tao sa kaluwalhasyan ng kanyang ama kasama ang kanyang mga anghel, at gagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kanyang mga ginawa. 28, sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa mga nakatayo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Pangwakas na mensahe. Kung natapos mo nang basahin o pakinggan ang mga kasulatang ito, at nauunawaan mo ang kanilang mensahe, idinadalangin ko na ang banal na Espiritu ang siyang gumabay sa iyo, magpanibago sa iyo, at magbago ng iyong buhay. Habang sinusunod mo ang mga utos ni Jesus, hayaan mong kumilos ang banal na Espiritu sa iyo. At habang ibinabahagi mo ang kanyang salita sa pamamagitan ng pag-share, pag-like, at pagkomento sa video na ito, hayaan mong kumilos ang banal na Espiritu sa pamamagitan mo,
upang ang iyong buhay ay magbunga at ang Diyos ay maluwalhati.